muling makikinig ng salita ng Diyos at ang mensahe ng ating pastor ay nais pong ipabati sa inyo na tayo ay dapat na nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. At bago po yan, recite po natin yung ating paniniwala sa ating Panginoon. Ang aking pangako sa ating Panginoong Jesus, ready now? Pamumuhay ko sa Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Siya ang aking kanlungan sa oras ng problema at kahirapan. Siya ang aking pag-asa sa panahon ng kalungkutan. At ako'y nangangako na hindi ko hanapin sa ibang lugar, sitwasyon, tao, kayamanan man, ang lahat ng awa at biyayang tanging kay Kristo ko lamang matatagpuan. Naniniwala po ba tayo dyan? In behalf of our pastor, Pastor Joey Salco, let's open our Bible na book of 1 Peter, chapter 5. First Peter chapter 5, verse 7. First Peter chapter 5, verse 7. Kung nandiyan na po kayo, sabay-sabay po nating basahin. Ready now? Casting all your care upon Him, for He careth for you. Tayo po manalangin. Dakilang Ama, once again, communicate with us. Teach us once again by word and let the Holy Spirit guide us. At dalangin po namin na Ikaw ang Siya magbigay sa amin ng karunungan upang maunawaan namin ang kalooban niyo po sa umagang ito. At maintindihan namin na kami po, na mga anak mo ay binibigyan mo ng pagkakataon at biyaya sa buong linggo na harapin namin next week, Panginoon, ay bibigyan niyo kami ng kakayanan na harapin ang mga suliranin o mga problema na nakaatang sa aming mga balikat. At makita namin ang biyaya mo. At sa umagang ito, ihandaan niyo po kami at ang aming puso sa pangalan ng Panginoong Jesus. Bago po kayo umupo, batiin niyo yung katabi mo. Sabihin mo, Happy Lord's Day. With a smile. I'm happy to see you. Yan. Kamayan mo. Ayan. Okay. Salamat. Please be seated. Okay. So gusto lang natin paganin. No? Alam natin sa buong isang linggong ito ay iba-iba yung mga pinagdadaanan natin. Walang tao dito o wala isa sa atin dito na magsasabi sa buong isang linggo hindi ako ng problema. Estudyante ka man, may trabaho ka man, may business ka, may asawa ka, o ano pa man kalagayan mo sa umagang ito, lahat tayo ay mayroong hinaharap na mga suliranin. At sabi ng Bible, 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him, for He, what? Careth for you. No? Sabi, nagmamalasakit ang Panginoon sa iyo. Yung ibang mga tao, hindi magmamalasakit sa iyo. Sa totoo lang, pag ikaw ay magkikwento ng problema mo sa ibang tao, hindi tumatagal yung tao sa iyo. Bakit? Nabibigatan din sila sa sarili ng problema. Tama? Di ba? Kaya yung mga tao, pag kadalasan, kami mga preacher po, mga minamahal, o even a pastor, no? Mapapansin mo, pag tayo ay nakakita ng leader, gusto natin laging, nakikikwento yung problema natin. Kasi lagi tayo naghahanap ng mas malaki sa atin ng bubuhat ng mga problema natin. Pero nais ko makita nyo na ang pangako ng Panginoon ay hindi mo pasanin ito ng solo mo lang. That's why sabi ng Bible, casting all your care upon Him, for He careth for you. Ano yung mga, ano yung dapat mo, ano yung kinababalisa mo? Anong mga fear ang meron ka? Anong mga depression ang meron ka? Anong anxiety ang meron ka sa umagang ito? No? At yung depression natin, anxiety natin, yung pain natin, sa valid na feelings natin. Di ba? Totoo yan. Hindi pwede nating itago yan. Mapoprostrate ka, maiinis ka sa anak mo, natanggal ka sa trabaho, nalungkot ka, naghiwalay kayo ng jowa mo, umiyak ka, nag-away kayo kanina ng mag-asawa, nagalit ka, mamaya-maya, umiiyak ka na naman, tama? Nalugi ka sa negosyo,
Alam mo, maraming problema kung isa-isahin natin, no? Pero sa iyong sariling buhay, tanungin mo, ano yung nagpapabigat sa iyo sa umagang ito? No? Ano yung nagpapabigat sa iyo? Alam mo, this morning, kung titingnan natin yung ibang kongregasyon, they have their own pains in life. Pero gusto ko maintindihan nyo na yung sakit na dinadanas natin ngayon ay hindi dapat tayo ay nananatili sa ganyang kalagayan. Diba? Alam mo yung pain sa buhay, people hate pains. Tama ba? Ayaw natin ng pain. Pero kung tutuusin, titignan natin na yung pain, valid yan, nangyayari sa buhay natin yan. Pero yung pain without a purpose, doon ka nahihirapan ng gusto eh. Yung sakit na dinadanas mo dahil sa problema, na walang purpose, yun ang nagbibigay ng kabigatan lalo sa'yo. Kasi yung pain na may purpose, makikita natin, alam nyo, someday, nakikita natin, may payoff eh. Halimbawa, di ba, yung mga nanay, di ba, pag sila ay nagdadalang tao at hanggang sa mga anak sila, di ba, anong painful yung kanilang pagbubuntis eh. Tama po ba? Hindi ko naranasan yan eh. Si Junior, baka pinapangarap mo, ay, lalaki ka, ha? Di ba, ang hirap eh. Pero bakit sila ay nag-i-endure nung kalagayan, yung sakit na yan? Bakit nag-i-endure sila? Because may payoff, mayroong reward. Makikita na later yung baby nila na pinaghirapan, pinasa ng 9 months. Di ba makikita natin yung mga marathon, tumatakbo yan. Nahihirapan yan. Talagang tumatakbo na, napapagod yan. Pero bakit nila ginagawa? Bakit tuloy-tuloy yung workout nila? Because may reward eh. Diba? Makikita mo pag nag-workout, diba? Yung 12 repetitions na 100 pounds, diba? Bakit ini-endure mo yung pain ng pagbubuhat? Kayo na nang mag-workout. Diba? Bakit ini-endure mo? Kasi may reward eh. May kapalit. Pero yung pain na walang kapalit, walang purpose, it's more harder. Mahirap. So mga minamahal, sabi ng Bible, yung mga pains na meron tayo, yung mga heartaches na meron tayo, sabi ng Bible, casting all your cares upon Him, for He careth for you. One of the most important things you can do when you experience failure is to cast yourself on God's mercy. Alam niyo po, ito yung nangyari kay Peter. No? Si Peter, alam natin, nagkaroon ng massive failure in life. At siya po ay, ang hirap nitong kasalanan niya, no? Mismo ang Panginoon, dininay niya ang Panginoon sa harapan ng mga tao. No? Nagkanulo si Peter. Just try to imagine, sinabi sa kanya, Peter, kasama mo ba to? Di ba ikaw kasama noon? Ay, hindi ako kasama. Hindi ako yun. Di ba? Then, tumilao ang manok. Di ba? So, 3 beses niyang i-deny ang Panginoon. At, mapapansin natin, ito yung bagay na nagpapabigat sa kanya at maaring ito yung maging dahilan upang siya ay hindi magpatuloy sa Panginoon. But, he didn't drift into despair. He didn't waste time suffering in condemnation, and he didn't shower himself in guilt or shame. He didn't go in living with regret. Instead, si Peter, makikita natin, sabi niya, kaya nga naisulat niya yung 1 Peter, na sabi niya, casting your anxiety on God because He cares for you. Instead, Peter cast all his anxiety in God, and his life was filled with hope because of God's mercy. Pag sinabi natin cast, you just let it go. Diba? Kung ito ay mabigat na problema, ang sabi ng Panginoon, ibabato ko to. Kaya hindi sa tao, sa Panginoon.
Notice that, hindi mo ibinabato yung problema mo, ay anxiety, yung fear mo, sa tao. Binabato mo muna yan sa Panginoon. Ay, hindi ko naman nakikita ang Panginoon. Di ba? Dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, alam niya yung nararamdaman mo at hindi pwedeng maitago sa Diyos yan. Do you believe that? Di ba? O, hindi ka nakikita ang Panginoon, pero alam ng Panginoon kung sino ka, anong nangyayari sa'yo. No? So, gusto ko makita natin na kapag tayo ay may dala-dala lagi, no, na kabigatan, sabi ng Panginoon, you have to simply take all your fear, insecurity, guilt, and whatever else you're struggling with and drop it on to God. Diba? Ibalibag mo sa Panginoon. No? At sabi ng Panginoon, kailangan ko yung biyaya mo. Nagkamali ako, may failure ako, kailangan ko ng biyaya at kahabagan mo. No? This is the antidote to everything that Satan says to you. Sasabihin niya na wala ka ng kwenta, nagkamali ka, hindi ka na sapat, hindi ka na bagay dyan, hindi ka na pwede sa gawain yan, hindi ka na pwede sa church, kasi nagkamali ka. Sinong sasabihin ni Satan sa'yo, sinong tingin sa sarili mo? Ano ka na? Nagkamali ka. Hindi ka nagagamitin ng Panginoon, sabi ni Satan. Yan ang ibinubulong niya. At sasabihin ni Satan sa'yo, paano papakinggan ng Panginoon yung panalangin mo? Naging failure ka na. You see? Yung mga bulong, kaya yung may mga bulong-bulong dyan, huwag mong papakinggan yan. Di ba? Isa lang ang bulong. May bulong, dinggin mo. Hindi yun, kanta yan ni ano. Di ba? So, gusto ko makita natin that Satan doesn't want you to focus on God's mercy. Di ba? Ayaw ng Panginoon na mag-focus ka sa biyaya at sa kahabagan ng Panginoon, sa kawaan ng Panginoon. But Jesus was even arrested. Before Jesus was even arrested, gusto ko makita nyo, sinabi sinabi kay Peter, in advance, sabi niya, alam ko magkakaroon ka ng failure. At sinasabi niya, na sabi ng Panginoon sa kanya, susubukin ka ni Satan. Susubukin ka niya. Itetest ka niya. Kung ikaw ay papasa o babagsak. You're going to be tempted. Si Satan, sasabihin niya ay sasabihin niya, bubulong niya, magiging failure ka. Titest ka niya eh. At alam na Panginoon, bago pa lang yung ipako ang Panginoon sa krus, alam na ng Panginoon si Peter. At sabi ng Panginoon sa kanya, pinanalangin na kita. I prayed for you. Kaya nga lang sabi ng Panginoon, you have to use your pain to help other people. Alam ng Panginoon eh. Diba? Advance ang Panginoon sa kanya. Sabi niya, alam ko si Satan ay iti-test ka, you're going to be tempted, and one thing is sure, pinanalangin na kita. Alam niyo ba ang Panginoon, ang bawat isa sa atin ay hanggang ngayon ay umaasa ang Panginoon na you will stay faithful even you experience failure. Diba? Ito, mga minamahal, mamaya pag-aaralan natin to. Marami sa atin mga bago. Marami sa atin dito bagong mga miyembro. Let me tell you this. Marami ka pang pagdadaanan na problema. At unang-unang temptation na ilalagay ng Panginoon sa iyo, pag ikaw ay bagong mananampalataya, alisin ka ni Satan ng kaaway sa salita ng Diyos. Hanggat maaari, ayaw kanyang makinig ng Word of God. Why? Because that's only food, spiritual food,
na dapat mong kainin. At kapag mawawalan ka niyan, mawawalan ka ng ganang magsimba, mawawalan kang ganang mag-pray, mawawalan kang ganang makipag-usap kahit sa mga manampalataya o yung nagdala sa'yo. You see that? So mamaya, mahihiya ka na dumalo. Kasi failure nga ako, hindi nga ako nakatinong linggo eh. Hindi nga, mararamdaman mo yan, tama? Mararamdaman ng isa bagang Kristiyano yan, na kapag ikaw ay hindi naka-attend ng linggo, sasabihin niya, huwag ka na rin umatid. Kasi hindi ka na naka-attend eh. Susunod yan, the following week, ganun uli ang sasabihin niya sa'yo. Hindi ka naka-attend, huwag ka na rin umattend. Hanggang lumipas yung maraming buwan at maya-maya wala ka na. Yung mga matatagal na, ang temptation yan iba. Ha? Alam mo na. Matagal ka, alam mo na to. Magpipreach yung pastor, di ba? Kahit kapikit ako, alam ko yan. You don't try to communicate with God. Kasi alam mo na, may pangangaral, may preaching, ganyan si pastor, kakanta lang yan, ang sequence lang yan, papakanta, ganyan. Pero hindi mo makikita yung essence ng pananambahan eh. That Jesus is dealing with you, your personal life. Alam mo kanina, yung kinakanta yung broken spilled out, I cried. Malapit sa puso ko yung kanta eh. Diba? So, yun po yung gusto ko makita natin. Kapag tayo ay nakaranas ng tinatawag na feelings na ganyan, ang sabi ng Bible, you have to cast. You have to pour out yung mga bagay na yun sa Panginoon. Alam mo, iba pa yung preacher mo dito, iba pa yung pastor mo dito ha. Pero unang-unang, dapat mong tawagan kapag ikaw ay may problema, ang Panginoon. Hindi yung Bombay. May utang ako, kailangan ko ng pera, ang pupunta ko si Bombay. Hindi. Ang tao nagigipit, hindi sa Bombay kumakapit, kundi kay Lord. Diba? Hindi, prinsipyo mo dati yun, unbeliever ka pa noon. Diba? Pag nagigipit ka, unang-una mong kinakapitan ng mga pwedeng utangan eh. Hindi. Ang unang pupuntahan mo, ang Panginoon. Andiyan pa po ba kayo? Now, gusto ko punta natin sa lesson. No, maikli lamang ito. Okay? So life is filled with hope. Do you believe that? Life is filled with hope because of God's mercy. Punong-puno tayo ng pag-asa. Pag ang tao nawala ng pag-asa, magpapakamatayan. No? Maglalaslas ng sarili yan. Tatalo niyan sa building. Magkakamikaze yan. Di ba? Kasi wala na pag-asa eh. Alam niya, wala na siya eh. Wala na siyang pwedeng magawa pang maganda. You see that? Kaya maraming mga nag-suicide because they feel yung tinatawag na depression, nakikita nila yung problema nila, wala nang solusyon. No! Habang buhay ka pa, habang ikaw ay nasa Panginoon, may solusyon. Diba? Maaari ang Panginoon hindi sasagot sa oras na gusto mo, pero ang Panginoon sasagot sa oras na gusto niya. Hindi yung panahon natin. Panahon ng Diyos. Hindi porque pinag-pray ko na to, okay na yan. Sana hindi, panahon ng Panginoon kung kailan niya sasagutin. Antayin mo lang. Di ba? Kaya nga makikita natin mga minamahal, ang buhay natin punong-puno ng pag-asa, lalong-lalo na ikaw ay Kristiyano. Ang isang mananampalataya, hindi dapat nawawala ng pag-asa. Diba? Pag nawala ka ng pag-asa, later on, makikita natin, wala ka na. Ang nagbigay pag-asa sa'yo, yung problema, yung mga barkada mo. So, nawawala ka na. Why? Gusto ko makita natin dito, life is filled with hope because of God's mercy. Because God defines people. That's number one. No?
God defines people. In Luke chapter 19 verse 10, tingnan natin po natin to, no? Luke 19 verse 10, "For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost." In God's eye, there are only two kinds of people: saved people and lost people. Sa mata ng Panginoon, ha? Every one of us falls into one of these two categories. And ultimately, no other human distinction matters. And God loves all the people. Do you believe that? Mahal tayo ng Panginoon. Okay? Regardless of gender, race, or culture. And He doesn't distinguish people by their education, looks, wealth, and talent. What matters most to Him is whether people are spiritually saved or lost. The two words mean that God sees you as being worthy of seeking, worthy of saving, worthy of finding. Bakit sabi diyan, di ba? Saved and lost. Do you believe that saved and lost are the expression of God's love? Doon niya ina-express yung pag-ibig niya eh. Doon sa nawala at nagwala, naligaw o ligaw. Hindi sa nanligaw. No? Ang sabi ng Bible, for the Son of Man, Jesus Christ, ang layunin niya is to seek and to save that which was lost. At alam niyo ba na yung talatang ito, pinapakita kung gaano ka ka-valuable, kung gaano ka ka-importante sa harapan ng Diyos. Na ang Panginoon bumaba sa lupa just to came for us. Amen? Hanapin ka. Only valuable things get lost. Naniniwala ba kayo doon? Only valuable things get lost. Invaluable things just get misplaced. Hello? Yung toothpick, pag nawala ba, hahanapin mo pa? Kumpara dun sa yung gold na nakalagay sa wedding ring na meron ka o anong jewelry na meron ka, anong mas pagtutunan mo ng paghahanap pag nawala? Yung toothpick o yung ring, yung gold ring na meron ka? Siyempre, yung gold ring. Bakit? Valuable yun eh. Hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita yun. So, when to talk about whether a person is spiritually saved or lost, we're talking about the person's value. And whether someone is saved or lost, they're incredibly valuable. No? But God doesn't want anyone to be spiritually lost. Ayaw ng Panginoon na kahit isa sa atin ay ligaw spiritually. Pag sinabing spiritually lost, una, makikita natin to sa mamayang babasahin natin sa Bible sa una, Luke chapter 15. Mamaya babanggitin natin yan. Pag sinabi natin spiritually lost, ibig sabihin, you are disconnected with God. Ikaw ay namumuhay ka sa kasalanan, may tinatago ka. Pangalawa, nasa church ka, pero hindi ka interesado sa Panginoon. May ganun ba? Meron. Nasa simbahan, pero walang natututunan. Ito yung sinasabi ni Pastor na nagsimba, pero hindi sumamba. Nandiyan pa ba kayo? Naiintindihan niyo po ba? Am I communicating? Nagsimba pero hindi sumamba. Nagsimba lang, nandyan lang. Okay? So, ito yung mga Kristiyano na nandyan pero hindi tinutupad yung kalooban ng Panginoon. Alam niya na may soul winning, alam niya na may Bible reading, alam niya na may pananambahan, alam niya na may Bible study, alam niya na yung tama, alam niya. Pero hindi ginagawa.
Ibig sabihin, sabi ng Bible, you are disconnected with God. We are spiritually lost. Iba pa yung sinasabi natin na yung mga Kristiyano na nagwawala. Nagwawala sa kasalanan, namumuhay sa bisyo, yung pinagsisihan niya, binalik niya uli. Dati siya sugarol, bumalik siya sa pagsusugal. Dati siyang babaero, bumalik siya sa panlalakero. Parang nag-improve na siya. Diba? Oh. Dati siyang gay, ngayon ano na siya? No. Tunay na. Hindi. Diba? Sabi, you are disconnected. Ang tawag natin dyan, spiritually lost. That's why the answer to this question will help you understand how much you matter to God and help you share this encouraging news to others. Do you believe na ang Panginoon nagbibigay ng direction and protection sa bawat isa? Do you believe that? Na ang Panginoon nagbibigay ng direction and protection sa bawat isa? Pero alam nyo, itong mga to, ang bagay na to, yung protection and direction, minsan nawawala ito sa atin. Kapag tayo ay disconnected sa Panginoon. No? Ang sabi ng Isaiah 53 verse 6, always like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw na landas. Sino sa inyo ang nasubukang naligaw ng landas? Pag sinabing naligaw ng landas, mananampalataya ka, namuhay ka, nag-backslide ka, bumalik. Di ba? Okay na, sa church ka, backslider yung puso mo. Yun, naligaw ng landas talaga rin yun. May kategorya nasa loob ng simbahan na yun, ha? Di ba? Nasa loob na ng church. Nakatira na dito. Natutulog na dito, pero hindi spiritually lost. Di ba? Nasa loob na ng simbahan, hindi pananambahan. Di ba? Disconnected. Oh. Sabi ng Bible, all of us like sheep have strayed away. Bakit? Pinipili yung gusto niya. Di ba? But God sees everyone as valuable and worth seeking, finding, and saving. Kahit na tayo ay ganito yung kalagayan, pag minsan hiwalay, disconnected tayo sa Panginoon, sabi ng Bible, still, you are worthy of seeking. You are valuable to me. You are worthy of finding and saving. Ang sabi ng Bible sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, who will have all men to be saved. Diba? Tingnan mo yung notice the word of God. Sabi niya, and come into the knowledge of the truth. Ang naisin pa rin ng Panginoon kahit yung unbeliever, yung hindi mananampalataya, hindi nakakakilala sa Panginoon, sabi niya, ang nais ko pa rin sa kanila, makilala nila yung katotohanan ng salita ng Diyos. Ano yung katotohanan na yon? Ng Panginoon nagliligtas. Ang Panginoon ang kaligtasan natin. Na pag ikaw ay nanampalataya sa ating Panginoon, ay magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sa lahat po ng aming mga bisita, first time mo dito, hindi pa naintindihan yung kaligtasan na nais ibigay ng Panginoon, let me tell you this, lahat tayo nagkasala. At dahil dyan, hinahanap tayo ng Panginoon at ayaw niya na mamuhay ka sa kamalian. Sapagkat someday, sabi ng Bible, ang lahat ay nagkasala at hindi umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At dahil sa kasalanan, someday you will pay. Pag nagkasala ka sa tao, magbabayad ka sa tao. Pag nagkamali ka at nagkasala ka sa Diyos, we will pay for... Sa Diyos ka magbabayad. Hindi sa tao. Kapag tayo ay nagkasala, someday, magbabayad tayo. Ang sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. No? At yung kamatayan na yan, pagkawalay sa Diyos, magpakailan-kailan pa man. Saan yung pagkawalay doon? Saan ka maihiwalay? Sa presensya ng Diyos. Pagdating sa kabulang buhay, hindi ka sa langit pupunta. Sa impyerno ka pupunta. Sapagkat yun lamang ang tanging lugar
na pwedeng bayaran natin yung ating mga kasalanan. Hindi ka magbabayad dito sa lupa. Hindi ka, kahit marami kang pera, hindi mo tatangkayin, sabihin mo, babayaran ko ang Panginoon. Pagdating sa kabilang buhay, absuelto na ako. Hindi mo gagawin na pupunta sa police station at pupunta kay kapitan. Sabi ko, kapitan, magbabayad po ako ng utang ko. Kasi nagkasala po ako sa Diyos. Pwede ba ikulong mo ko? Hindi mo gagawin yan. Sapagkat walang interesadong tao dito na ikukulong ang sarili niya para bayaran yung kasalanan niya. Tama? Pero someday, sisingilin tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. At ang bayad niyan, impyerno. Paghihirap sa lugar ng impyerno. Ayaw ng Panginoon dun eh. Pero ano magagawa niya? Pinipili mo to eh. Diba? Anong gagawin ng Panginoon? Ayaw piliin siya. Tatandaan nyo lagi, ang pagpunta sa kapahamakan o sa impyerno ay hindi nais ng Panginoon. Pero ikaw ang pumipili nito sapagkat ayaw ng Diyos na pumunta ka dito. Pero ikaw ang pumipili eh. Pinipili mo na hindi tanggapin si Jesus ang tagapagligtas kasi that's the only way na pwede kang ma-save. Pwede kang maligtas. At hindi mo pinilang Panginoon bilang tagapagligtas, ang gagawin ng Panginoon sa'yo? Ito yung resulta mo. That's why I offer you to accept the Lord Jesus Christ sa puso mo bilang sarili mo tagapagligtas. At pag ginawa mo yan, sabi, ang pangako ng Panginoon sa atin, sino man ay tatanggap sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi ng buhay, ano yung buhay na walang hanggan? Sino mang kikilala na siya ay makasalanan at kikilala na si Jesus ay tagapagligtas niya, na siya ang magliligtas sa kanyang mga kasalanan, sabi ng Bible, ikaw yung magkakaroon ng kaligtasan at hindi ka na mapupunta sa impyerno at magbabayad ng kasalanan mo, kundi ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at sa langit ka pupunta. That's the promise of God. It's not my promise. You have to believe it to have the promise. So mga minamahal, gusto ko makita mo, yung kalagayan natin, we are lost. Sa mga bisita natin, sumagang ito, ligaw. Namumuhay tayo sa kamalian, sa kasalanan. At sabi ng Bible, we are lost. And let me tell you this, mga minamahal, sa ating mga mananampalataya. Did you know that we are lost also? We lose our direction and protection kapag tayo ay namumuhay sa kasalanan, sa mali. In Luke chapter 15, let me tell you this story of a lost sheep. Luke 15, verse 3 to 6. Ang nakalagay po dyan, sa verse 3, at sinalita niya ang kanyang talinhagang ito na sinasabi, aling tao sa inyo na kung mayroon 100 tupa, ay mawala ang isa sa mga yaon ay hindi iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawala hanggang ito'y kanyang masumpungan. At pagka nasumpungan niya, ay pinapasa niya sa kanyang balikat at natuwa. No? Sa verse 6, and when he cometh home, he called together his friends and neighbors, saying unto them, rejoice with me, for I have found my sheep which was lost. Notice that? Sabi niya, anong uring tao to? Anong tao to? Sabi niya, meron siyang 100 sheep at nawala yung isa at iniwan niya yung 99 at hinanap yung isa. No? Hinanap yung isa. At hanggang sa mahanap niya, sabi ng Bible, he found it, nilagay niya sa kanyang shoulder, rejoicing. Now, alam niyo yung ginawa ng tao? Sabi niya, nung nakita niya, pinagmalaki niya sa mga kaibigan, sa mga kapitbahay, at sabi dito, magsaya kayo kasama ko, sapagkat nakita ko yung aking nawawalang tupa. Now, gusto ko makita niyo po mga minamahal. Yung 99, importante dun sa shepherd.
Same as important doon sa isang nawawala. Pero makikita natin, di ba? Yung isa, humiwalay eh. Alam niya may kawan eh. Tama? Alam niya, nandun yung shepherd. Gustong gumawa ng way niya. Gusto niyang umalis. That's why, makikita natin dito, hindi niya pinabayaan yung 99, importante sa kanya yan, pero hinanap niya yung nawawalang isa. At nung nakita niya, sabi niya, nagsaya siya. Alam mo yung isa na yon, maaaring ito tayo eh, no? Minsan pag tayo ay spiritually lost sa harapan ng Diyos, alam mo yung naniniwala ako dito yung sheep, alam niya yung shepherd, boses ng shepherd niya, alam niya kung saan yung pupuntahan nila, alam nung sheep na ito kung saan sila dadalhin ng shepherd para sila ay kumain. And yet, makikita natin, kahit alam niya ito, alam niya na pagkasama niya ang shepherd, kasama ng 99, mabubusog siya, may protection siya galing sa shepherd, kasama niya yung 99 sheep. At dito gusto ko makita na sometimes ito yung kalagayan natin. Katulad ng iisa na nawawala. No? At ang ginagawa nung isa, of course, hindi niya gagawin yung kagustuhan ng shepherd. Namumuhay sa mali, makikita natin, nandyan yan, pero wala sa kalooban ng Panginoon. Makikita mo later on, wala na sa Panginoon yan, wala na sa gawain yan. Mari, ito yung kalagayan natin. Pero alam nyo ba ang pinakamasakit dito? Yung isa nakita ng Panginoon eh. Hinanap siya ng Panginoon. Pero alam nyo bakit nagtataka ko? Bakit binitbit ng shepherd sa balikat niya yung sheep? That's normal ba na sa kultura ng binibitbit nila ng ganon? Pwede namang di ba pag sino sa inyo nagpapastol, di ba? Kapag may alaga ka, hindi mo pinapasan eh. Ang ginagawa mo, tinatalian mo, hinahatak mo, di ba? Ang kulit, di ba? Nakikipag-tag-war ka eh. Oh, di ba? Tama? Ganyan ang itsura ng mga preachers eh. Tama po ba mga preachers? Nakikipag-tag-war kayo sa mga miyembro. Tara, magsimba ka na, tara na! Di ba? O, mag-Bible study tayo, mag-soul winning tayo. Nakipag-tag-war yung mga preachers dito. Di ba? Talagang, pero alam nyo ba naman, tataka ka dito, bakit pinasan nung shepherd yung sheep, yung nawawala? Kasi bakit? Pagka minsan yung sheep na yon, yung isa, pilay na eh. Duguan na eh. Di ba? Na na may injury na eh. Kapag yung inaalaga natin preachers, hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon, you will see their injuries spiritually. Diba? May bali na yan eh. May discouragement na yan eh. May failures na yan eh. No? Meron ng yan eh. May bali na paan yan spiritually. Hindi niya na kaya minsan bumalik. Ang kinakailangan niya, yung shepherd. Pagka minsan, ganito yung ginagawa sa atin ng Panginoon, binibit-bit ka na niya para bumalik ka lang. Ang tanong dito, aantayin pa ba natin na tayo ay pahirapan ng problema para bumalik? Aantayin pa ba natin na gula-gulanit na yung buhay natin para bumalik ka? Aantayin pa ba natin na magkaroon ka ng matinding problema, magkasakit ka ng gusto, magkaroon ka ng pangangailangan financially lang para bumalik ka lang at ma-realize mo na kailangan mo ang Panginoon, kailangan mo ang church, kailangan mo ng pastor. Antayin po ba na lumagay ka sa painful situation para ma-realize mo that you need the Lord?
At maya-maya makikita natin, tatawag ka na kay pastor. It's good. Pero pag tumawag ka kay pastor, make sure you go back. Bumalik ka. Huwag mong hayaan na bitbiting ka ng Panginoon sa balikat, bisabihin, injury ka na. Ginagamot ka na. No? Huwag nating hayaan ganyan. So, kapag habang ginagawa natin yung ating sariling landasin, ano nangyayari? Kapag ginawa mo yung sarili mong gusto at hindi mo consider yung ang Panginoon, we lose our direction. Kapag ikaw ay inaalagaan ng shepherd, you are under the protection of God. Nandun ka sa care ng shepherd eh. Nasa care ka ng Panginoon eh. Kaya nga 'di ba you are vulnerable sa mga problem, sa suliranin na kung saan mahihirapan ka, maging painful sa iyo. That's why na lagi naming ini-illustrate to, no? Ang bawat isa sa atin ay nilaanan ng Panginoon ng umbrella of protection. Bawat isa sa atin ay nilagyan ng Panginoon ng umbrella of protection. The umbrella signifies the protection of God. Pinapakita niya na kapag umuulan, hindi ka mababasa ng ulan. Yung umbrella, kapag ikaw ay nasa mainit na araw, nagsisilbing limlim sa'yo at hindi ka maiinitan. Pero pag ang isa na may umbrella at inalis niya yon, you were exposed. Saan? Sa init ng araw, sa ulan o ambon, at later on, magkakasakit ka kapag hindi ka nag-ingat. At pagka minsan yan ang kalagayan natin, inaalis natin yung umbrella of protection na inilagay ng Panginoon sa atin. That's why you lose direction. Kapag nagpapasya ka, sablay. Kapag gagawa ka, mali. Yung ginagawa mo, hindi akma sa salita ng Diyos. Nandiyan pa po ba kayo? Nawawala yung direction mo sa Panginoon. No? Kaya nga sabi ng Bible, all of us, like sheep, have strayed away, and we left God paths to follow our own. No? Yan ang kalagayan natin, mga minamahal. Nagwa-wander tayo, inaalis natin yung sarili natin sa protection ng Panginoon. That's why gusto natin makita, dinefine tayo ng Panginoon. Tayo ay mga Kristiyano na some spiritually o yung isa spiritually lost. At dinefine din ng Panginoon na pag ikaw ay hindi mananampalataya, you're spiritually lost. Bakit? Hindi ka pupunta sa langit pag namatay kayo eh. Kapag Kristiyano ka naman, ikaw ay maaaring tupa ng Panginoon na sinusunod yung kagustuhan mo sa buhay mo at hindi mo sinusunod yung kalooban ng Panginoon sa buhay mo. That's why, sabi ng Panginoon, you are disconnected. We are defenseless. We lose God's protection. Ang sabi ng Bible sa Zechariah 10:2, for the idols have spoken vanity, and the diviners have seen a lie and have told false dreams. They comfort in vain. Therefore, they went their way as a flock, and they were troubled because there was no shepherd. Inalis mo yung shepherd sa buhay mo eh. Di ba sabi ng Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Makita mo, yung trabaho ng shepherd sa atin, lagi siyang naghahanap sa atin, ayaw natin eh. Pagka minsan gusto natin, sarili lang natin eh. Diba? Kung tutusin, tatanungin ko kayo, gusto nyo bang pupunta sa simbahan kapag linggo? Kung tutusin, yung laman natin nagsasabi, mas gusto ko sa MOA. Mas gusto ko nanonood sa cellphone. Mas gusto ko, nag-games ako, nag-ML ako sa oras na ito. Pero alam, ang kagandahan naman nito mga mina, dahil natututo ka na, dahil nagpapasakop ka na,
ang priority mo paglinggo, ang church, ang Panginoon. Amen? Ang priority mo. Oo. That's why gusto ko makita mo, para hindi mawala yung protection ng Panginoon sa atin, you always have the umbrella of protection with us. And that is God. Diba? Naglalagay ang Panginoon ng protection sa iyo eh. Huwag mong aalisin. Diba? Kapag inalis mo yan, vulnerable ka sa sakit. Ano yung sakit? Eh, yung sakit ng kasalanan. Vulnerable ka sa kasalanan kasi inaalis mo yung Word of God sa buhay mo eh. Oo. Ito ha, mga minamahal, gusto ko mapaalala sa inyo. Pag ikaw ay Kristiyano, hindi ka exempted sa problema. Magkakaproblema ka. Lagi kang may problema. Mangangailangan ka. Pero alam niyo ba, ng isang taong namumuhay sa Panginoon, may biyaya ng Panginoon. May favor niya. Kumpara sa isang tao na wala sa Panginoon, may problema rin. Pero yung Kristiyano na may problema, iba yung solusyon na ibinibigay ng Panginoon. Lahat ng bagay sa Kanya gumagaan. May problema ha? Gumagaan. Ang Panginoon naglalagay ng way. Kumpara doon sa isa na hindi kinonsider ang Diyos, bumabigat yung buhay. No? Pangalawa, life is filled with hope because of God's mercy, and because God concerns potential. No? Ang sabi ng Bible dito, but 1 Corinthians 2:9, but as it is written, I have not seen, nor ear heard, neither have entered in the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. Kailan kaya mangyayari ito? No? Tingnan natin. And God was, do you believe that God has amazing plans for you? Panginoon, meron siyang planong maganda sa iyo eh. But we're not kapag hindi tayo connected sa Kanya, if we're not connected to Him, we lose out on everything He wants to do in our life. When we're spiritually lost, we lost direction and protection. Nakita natin yan. Pero, we also lose our potential. Yung kakayanan mo, yung galing mo mawawala. Our potential to do good things in the world is dramatically limited when we're disconnected from God. No? At gusto makita natin, parang tayo yung coins na nasa Bible. Yung coins, napaka-importante niyan eh, di ba? May mga barya tayo dyan eh. No? May mga tinatangkilik tayo, di ba? Pag nawala yan, you cannot feed your family. You cannot feed yung family mo, even your business, hindi magtatagal without that important coins in life. That's your money, your potential, your goods. But you can do any of those things if the coins are lost. Sa story ng Luke chapter 15, nakalagay po doon, yung isang babae na merong 10 pieces of silver. Luke 15:8. Sabi dito, either what woman have 10 pieces of silver, if she lose one piece, that not light a candle, and sweep the house and seek diligently till he find it. And when she found it, she called her friends and their neighbors together, saying, rejoice with me, for I have found the piece which I have lost. Sabi niya, likewise, I say unto you, there is joy in the presence of angels of God over one sinner that repented. You see, pakikita natin, just because her coins was lost, doesn't mean it has lost its value.
It's still great value. But it lost and its potential to do good things pag nawala po yan. Diba? Makikita natin yung larawan ng babae. Nawala yung ano niya, yung isang part, yung 10 silver niya eh. Nawala yung isa doon eh. Pero anong ginawa niya? What happened? Kumuha siya ng lampara. Wala pang flashlight nun eh. Di ba? Kumuha siya ng lampara. Sa kadiliman ng panahon, hinanap niya. Bakit? Valuable eh. Sabi ko nga kanina, hindi mo hahanapin yung hindi valuable. So, nami-misplace lang sila. Pero yung valuable, hahanapin mo yan. Ibig sabihin, God made you to do great things far greater than you could possibly imagine. In fact, if God showed you what He wants to do with your life, when you completely place it in His hands, it should astound you. Mamamangha ka. Sapagkat sabi ng Bible, no eyes have seen, nor ear has heard, that no man has imagined that God has prepared for those who love Him. Hindi mo pa nakikita eh. Hindi mo pa naririnig yung hinanda ng Panginoon sa'yo. Para kanino? Hindi sa lahat ng tao ito mga minamahal. Hindi sa lahat ng tao. Notice the verse, who love Him. Yung nagmamahal sa Panginoon. Pero pag hindi ka nagmamahal sa Panginoon, hindi mo maranasan yung gantong bagay. Hindi maipapakita sa iyo yung magagandang bagay na pwedeng gawin ng Panginoon sa iyo. Yung potential mo. Kapag ikaw ay disconnected sa Panginoon. Kaya lang, sa tagal ng, no? Yung pandemic ba sa iyo nagtulak para mag-improve ka? No? Yung pandemic ba? Yung panahon ba na tayo ay nagkaroon ng sakit? Di ba? Naihanda ka ba ng Panginoon doon? Diba? Yung problema na meron ka, naihanda ka na ba ng Panginoon para maging mas magaling ka pa? Diba? O yung problema ay naging dahilan upang mas lalo kang mawala, ma-disconnect. So, kapag tayo ay disconnected for many years, iniisip mo, it's too late. No, it's not too late. Pwede ka pang humabol. Pwede ka pang bumalik. Pwede ka pang magsimula. Bakit? Siya yung creator mo eh. Siya pa rin ang Panginoon mo. He sees you as highly valuable. Ganun ang Panginoon sa atin, oh. Ganyan niya tayo bina-value. Kasi alam niya yung potential na meron tayo. Ano kinakailangan? If you surrender every part of your life to Him today, you start to see all the things He has prepared for you to come to life. So mga minamahal, nakikita mo nakikita ng Panginoon yung potentiality ng bawat isa. At mawawala yan kapag disconnected tayo sa Panginoon. That's why God shows pinapakita ng Panginoon yung importansya natin sa kanyang harapan eh. Na valuable tayo. Hinahanap ka niya lagi. Hinahanap ka niya lagi. Si Sister Helen, nagpapaalam lagi sa akin to eh. Sir, pupunta po ako kasi hinanap po ako ni ate ko doon. Oh. Sige, ingat ka lang. Bumalik ka ha. Yung pusa nga dito, pag naliligaw, hinahanap namin eh. Ikaw pa. Diba? Pag ikaw nawawala, akala mo ba na hindi ka namin hinahanap ka namin. Kaya alam mo, na-amaze ako kay pastor. Kapag siya ay tumatayo dito, kami, hindi namin makuha minsan yung puso ng shepherd eh. No? Hindi namin makuha yun. Kapag yung mga upuan na yan, alam niya kung saan nakaupo yung mga tao eh. Wala ka. Nung karaan wala ka. Narusubukan niyo yung tawagan kayo ni pastor? Ha? Wala ka nung isang araw. Wala ka nung Sunday. Wala. Diba? Nasubukan niyo na? Kapag si pastor ay ganyan ang dealing sa'yo, alam niya yung potential mo. Alam niya na valuable ka. Diba?
Pero ang masakit nito, kapag hindi ka na tinatawag ni pastor. Ha? Kapag ang pastor wala ng puso sa'yo, ibig sabihin, dumating na sa sukdulan, ng tigas na ng ulo mo, ayaw mo magpasakop sa kalooban ng Panginoon. Do you see that? Kapag dumating yung ganyang punto, na imbis na ikaw ang uutusan niya, iba yung inuutusan niya, na alam niya namang magaling ka. Diba? Alam niya mang magaling ka, hindi mo binibigay yung best mo. Kaya yung pastor, magsasabi na, wag na lang. Walang puso ito eh. Ito hindi magaling pero may puso. Matututo rin siya. Kapag ang pastor hindi na nagko-call ng attention sa'yo, sabihin, sumuko na yung pastor, pati pastor sumuko sa'yo. Hindi ka niya na hinahanap. Diba? Valuable ka pa rin, pero you lose the value. Ang nawawala yung potentiality mo na gamitin ka ng Panginoon. Diba? Kasi bakit? Yung coins doon, yung silver, ano yung pwedeng marating ng isang silver sa panahon nila? May kapalit yun eh. Diba? A certain item na pwede mong pakinabang sa sarili mo. Pero pag hindi mo inaanap yun, ako, hinawala. You lost the potentiality of that silver. Same thing sa ating mga minamahal. Diba? Kaya nga may mga preachers, kapag pag lagi akong, ugali ko, lagi ko tinatanong, Andeng, andyan na ba yung lolo mo? Andyan na ba yung lola mo? Yung pinsan mo? Andyan na. Ugali namin yan eh. Oh. Mga preachers, hinahanap kayo eh. Tama po ba mga preachers? Oh. Kung yung mga preachers, yung pastor natin naghahanap, ang Panginoon pa. Hindi ka dapat sa araw na ito nasusumpungan kung saan-saang lugar. Nandito ka dapat sa loob ng simbahang ito. Hindi ka dapat nakikita na ikaw ay nagpa-party, nagse-celebrate during the day ng linggo para hindi ka makapagsimba at hindi mo masupad yung Kung ikaw ay magbabakasyon man, huwag mong piliing magbakasyon ng linggo. Sinasuggest ko po sa inyo yan. Pero yung suggestion ko po ay alam ko na tama. Diba? Kung ikaw ay magbe-birthday, huwag mo namang apektuhan yung linggo. Kung ikaw ay magbabakasyon, huwag kang magbakasyon na abutin ka ng linggo. At kung sakali man, isang buwan, walang problema yung isang buwan ba naman eh. Ikaw talaga makakabalik, ang layo eh. Pero kung kaya mo, di ba, magmamasyal ng Monday hanggang Saturday, pero yung linggo, huwag mo ipagpapalit. Bakit? Importante yan sa harapan ng Diyos. Dahil diyan kanya tinuturuan. Dahil diyan kanya pinapaalalahanan. Dahil diyan kanya kinokorek. Dahil diyan kanya tinatama yung mali nating mga buhay. Diyan kanya tinutulungan sa panahon na ikaw ay merong problema, may takot ka, may anxiety ka, may depression ka, merong kang mga pinagdadaan ng problema, diyan kanya tinuturuan kung paano lumakas. At hindi ka lalakas kapag tulog ka rin. Bakit? Tulog ka eh. Wala kang natututunan. Napuyat ka kagabi sa kaka-ML eh. Kakapanood ng karelasyon. Ano ba yung pinapanood mo kagabi? Natatawa ka dyan. Kasama ba kitang nanood? Oh. Diba? So mga minamahal, pangatlong bagay, nandiyan pa po ba kayo? Not only God defines people, not only God discerns potential, God delivers peace and happiness. Alam nyo, pag ikaw ay namumuhay sa Panginoon, meron kang kapayapaan at kaligayahan. May mga tao na masaya kasi may jowa sila. Paano pag nawala yung jowa mo? Masaya sila kasi may posisyon sila, meron silang tungkulin, pero pag nawala yung tungkulin mo, masaya ka pa ba? May kapayapaan ka ba?
Yung tao masaya, kumita. Pero pag nawala na yung kinita, masaya ka pa ba? Diba? Kapag hindi mo na-meet yung goal mo, bumagsak ka sa sa subject mo, diba? Masaya ka pa ba? Siyempre, walang masayang bumagsak. Failure nga eh. Malungkot. Diba? Pero gusto ko makita mo, ng isang tao kahit bumagsak, at alam niya yung nasa kalooban siya ng Panginoon, nasa kanya yung biyaya ng Panginoon, iba pa rin yung grace ng Panginoon sa kanya. Yung biyaya ng Panginoon, meron pa rin siyang kapayapaan. Kasi sasabihin niya, temporary lang yan. Ngayon lang yan, babawi ako. Ano sabi ng Psalms 144:15? Nandiyan pa po ba kayo? Happy is that people that is in such a case, yea, happy is that people whose God is the Lord. What we do actually lose when we are spiritually lost. Not only we lose our direction, protection, and potential, but we lose our happiness. When we are in harmony with God, we gives us peace, and we need to be in harmony with others, making us a happier person. But when we are disconnected from God, we're often disconnected from others and become unhappy. Alam nyo, ito yung makikita natin, di ba? Kapag walay ka sa Diyos, hindi may sablay ka sa Panginoon, may desisyon ka na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, hindi kasiyahan sa iyo yan. Kabigatan sa iyo yan. Kabigatan sa iyo yan. Makakakita ka ng mananampalataya na ang akala nila pag sila ay hindi na nakakapagsimba, kapag hindi na sila nakakapakinig ng salita ng Diyos, kapag hindi na sila nakakapagbasa ng Biblia, ay madadagdagan yung kapayapaan nila. No. Wala kang kapayapaan dun. Kasi, disconnected ka eh. Magkakaroon ka ng regret, magkakaroon ka ng feelings na kung saan, hindi ko nagawa to eh. Alam ko, kalooban ng Panginoon to, hindi ko ginawa eh. Diba? Nanghihinayang ka. Tinitiis mo. Hindi pumunta sa simbahan, na tinitiis mong wag manalangin. Diba? Tinitiis mo yun. Pero nasa yung kalagayahan doon? Wala. Diba? Kaya sabi ng Bible, happy is people that in such a case, yea, happy is that people whose God is the Lord. Alam mo, pinakamasayang tao dito sa kalagitnaan natin, yung ang pananampalataya niya, ang pagtitiwala niya, nasa Panginoon. Nasa Panginoon. At gusto ko makita natin ito. In Luke chapter 15, dinugtong ko uli. Luke 15. Makikita natin dito yung isang tao na iniwan niyang kanyang tatay at kinuha niya yung inheritance at sinayang niya ang lahat ng kanyang nakuha sa kanyang tatay. In Luke 15, verse 11, sabi niya, at sinabi niya, mayroong isang tao, lalaki, na mayroong 2 anak. Anong kasunod? At yung batang lalaki ay nagsabi sa kanyang tatay, Ama, ibigay mo sa akin yung bahagi na nung para sa akin, nung nakalaan sa akin. At sabi niya, and he divided unto them his living. Ang grabe yung Panginoon, yung father, di ba? Nag-request yung ama, yung anak, na ibigay yung bahagi sa kanya. At binigay naman ng tatay. Anong reason? Bakit? Bakit? Sa verse 13, and not many days after the younger son gathered all together, at siya ay naglakbay na sa malayong bansa. At inubos niya ang lahat ng kanyang
nakuha sa kanyang tatay with riotous living. Alam mo, doon tinitingnan ko yung word na riotous living. Yung lalaking na to, itong batang lalaking to, no? Siya ay, teka ha, baka magkamali ako, no? Dinefine ko to kagabi. Ang dami palang, pag sinabi nating riotous living, ito yung mga kasama mo na unruly, disorder, out of control, walang ungovernable, unimaginable, hindi nagpapasakop, okay? Nakikipag-away, nagdadroga, walang tinitingnan batas, walang sinusunod na kalooban ng Diyos. Yun ang kasama nung batang lalaki na kumuha ng kanyang mana sa kanyang tatay. You see that? Walang sinusunod na salita. Ito yung kasama niya. Sa verse 14, at nang nagugol na niya lahat, ay nagkaroon siya ng malaking tagutom sa lupaing yaon, at siya ay nagpasimulang mga ilangan. Stay to imagine, after he wasted all the goods, the substances he has, sabi niya, nagkaroon ng famine, naggutom. At sabi niya, nagsimula na siyang mga ilangan. Sa 15, nakalagay po dito, at pumaroon siya at nakisama sa isa sa mga mayayaman sa lupaing iyon at sinugo niya siya sa mga parang upang magpakain ng mga baboy. Yun ang naging trabaho niya. Ang ganda-ganda ng trabaho niya sa tatay niya. Siya yung kasakasama, siya yung nagmamanage ngayon. Dahil naubos yung mana niya, namuhay ng gusto niya, ngayon ang trabaho niya ngayon, dahil walang-wala na siya, sumadsad na siya, sabi niya, nagpapakain na lamang siya ng mga baboy. At dahil doon, sabi ng verse 16, at ang ibig sana ay mabusog sa kanya, ang kanyang tiyan, ng mga ipa na kinakain ng mga baboy nung walang taong nagbibigay sa kanya. Just try to imagine, dumating siya sa punto na dati sagana siya, ngayon, pati pagkain wala siya. Alam mo yung kinakain na lang niya? Alam mo, sabi ng Bible, yung ipa. Kung ano yung kinakain ng baboy, yun na rin yung pagkain niya. Kayo ba, nasubukan nyo na ba ang kumain ng pagkain ng baboy? Ang alam ko pagkain ng baboy, pinaghahalo-halong kanin, ulam na hindi na kinain, na panis na, niluluto ng... Yun ang alam kong pagkain ng baboy, pero ito ipa eh. Di ba? Kayo ba nasubukan yung ganyan ang naging pagkain nyo? Ako po yung mahanga sa tagutondo eh. Yung mga galing sa McDonald's, yung KFC, di ba? Yung mga nire-reheat nila, kinakain nila, yung hindi naubos ng customer, kinakain nila. Kayo ba nasubukan nyo kumain ng ganyan? Hindi. Ito, yung lalaking ito, nasubukan niyang kumain ng pagkain ng baboy sa sobrang pangangailangan niya. At walang nagpapakain sa kanya, walang nagtitiwala sa kanya. Ang tanong dito, nasaan na yung mga kaibigan niya? Nasaan na yung mga, habang siya ay mayroong pera, nasaan na sila? Diba? Nasaan na sila? Sa verse 17, and when he came to himself, he said, maraming mga hired servants ang tatay ko, and have bread enough and to spare, and I perish with hunger. Sa tatay ko yung mga hired servant, sustentado sila may pagkain sila. Ako, sabi niya, nagdadalamhati ako sa gutom.
Nagsasuffer ako sa gutom. Alam mo, sabi niya, and he realized, notice the word, and sabi niya, I will rise. Alam mo, he came to himself. Kapag tayo ay hindi pa natin na-realize yung need natin na kinakailangan natin ng Ama, ang Diyos, hindi ka lalapit. Pagka minsan tayo, unfair tayo, di ba? Habang hindi sumasadsad, habang hindi tayo dinadapa ng problema, habang tayo ay hindi nagkakaroon ng matinding suliranin, hindi ka lumalapit sa Panginoon eh. Although ang Panginoon gusto niya na every time na problema ka, lalapit ka sa Kanya eh. Tama? May problema ka o wala, lumalapit ka sa Panginoon. Yan ang gusto ng Panginoon eh. Pero habang itong anak, di ba? To the point hanggang na-realize niya na kailangan niya yung kayong tatay. Sabi ng verse 18, I will rise and go to my father and I will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee. At sabi niya, and no one, and no more worthy to be called thy son, and make me as one of thy hired servants. Alam mo, dun dumating yung punto na na-realize niya, nagkasala ako, nagkamali ako eh. Alam mo, yun ang kinakailangan natin. We have to realize na nagkamali tayo sa harapan ng Diyos. Ma-realize natin na kailangan natin ng Panginoon. Ma-realize natin na ginawa ko na yung gusto ko eh. Wala, hindi umubra. Gawin mo naman yung kalooban ng Panginoon. Ba? Sabi niya, hindi na ako worthy as a son. Gawin mo na lang ako hard servant kasama ng mga katulong mo. Pero hindi yun ang puso ng tatay eh. Hindi po yun eh. And he arose and came to his father, sabi ng verse 20, but when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. Just try to imagine, no? Nung nakita nung tatay, yung anak niyang papunta pa lamang, niyakap na siya agad. To recognize, sabi niya, siya pa rin ang aking anak. He is valuable to me. No? Alam mo, pag dumating yung sitwasyon, mga minamahal, na dumating na tinamad kang pumunta sa church, na wala ka sa kalooban ng Panginoon, alalahanin mo yung mensaheng ito. Na pag ikaw ay nagwala at nawala, at sinunod mo yung gusto mo at nahihiya kang bumalik, always have the courage to go back. Sabi nga ng ating pastor, kung gaano kakapal na mukha nating gumawa ng kamalian, ganon din kakapal ang mukha nating gumawa at ibalik yung dapat, yung tama, sa kalooban ng Panginoon. Diba? Ganun natin. Balik din na uli natin. Lakasan mo lang loob mo. May mga ngantsaw sa'yo. Mayroong taong pupuna sa'yo, pero wag mong pansinin. May manlilibak sa'yo pag bumalik ka. Bumalik ka pa. Diba? Pero hindi yun ang kailangan nating attitude, mga minamahal. Ang kinakailangan ng attitude, yung attitude ng tatay. Na pag may nakikita siyang bumabalik sa kalooban ng Panginoon, masaya siya. Ikaw ba pag may nakikita ka umaalis sa kalooban ng Panginoon, nawawala sa simbahan, masaya ka? Sana mawala yan. Sana matanggal na yan. Sana wala na siya dito. Diba? Nagkatiwalaan tapos hindi. Sana wala na siya dito. Ganun ba yung attitude natin? O attitude natin katulad ng tatay? Kasi sabi niya, yung anak ko valuable sa akin to. Mahal ko pa rin to, kahit nagkamali to sa akin. At sabi ng verse 21,
And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven and in thy sight, and no more worthy to be called thy son. And sabi ng 14, and when he had spent all, there arose a mighty famine in the land and began, anyone. Sabi niya dito, makita natin sa verse 21, hindi na ako karapat-dapat tawaging anak. Why? Bakit? Ito yung pinapakita niya yung kanyang pagiging repentant sa harapan ng Diyos. Dito niya pinapakita na yung kanyang pinuntahan ay walang naging resulta. At nagiging matagumpay lamang siya because kasama niya yung kanyang tatay. Tatandaan niyo lagi yan, mga minamahal. As long as you are with God and for God, makikita mo yung protection na ibinibigay ng Panginoon sa iyo. Yung son, no, yung anak dito na wala yung protection na galing sa ama eh. Nung umalis siya, nagutom siya. Nung umalis siya, nangailangan siya. Yung umalis siya, nagkasala siya eh. Nung umalis siya, yung buhay niya, naging addict siya. Nung nawala siya sa Panginoon, yung nakasama niya ay yung mga, sabi niya, riotous, unruly. Dati hindi nagmumura, ngayon nagmumura na. Diba? Kasi yun ang nakasama niya eh. Yung loko-loko, hindi siya loko-loko, naging loko-loko siya, bakit? Yung na nakasama niya eh. You see that, mga minamahal? Kaya iingatan natin yung sarili natin. Huwag nating aalisin yung sarili natin sa protection ng Panginoon. Huwag nating aalisin yung protection natin sa harapan ng Panginoon. Pero alam niyo, makikita natin dito, there's one thing, gusto ko, and I think this is the last. Diba? Yung bumalik, ang Panginoon, ang yung tatay natuwa eh. Diba? Pag ikaw ay may bunga sa Panginoon, matutuwa ka na yung Bible study mo, yung tinuruan mo, bumabalik eh. Diba? At kapag nagkamali yan, nakikita mo, nagpapatuloy siya eh. Bumabalik pa rin eh. Kasiyahan sa atin yun eh. Diba? Pero how about yung attitude nung younger? Yung yung elder na kapatid niya. No? Pakikita natin doon na sabi niya, ito pinagpatay mo to. Sana yon. Nawawala yung salamin ko. Sabi ng verse 25, ito naman yung elder. Sabi niya, and his elder son was in the field. Nakita niya yung kanyang kapatid na bumalik eh. And he came and drew nigh to the house and heard music and dancing. And he called one of the servants and asked what these things meant. And he said unto him, thy brother is come, and thy father have killed the fatted calf, because he had received him safe and sound. You know what the attitude of this elder? Yung nakatatanda, ang sabi niya, and he was angry. Okay? And would not go in. Therefore came his father out and entreated him. Just try to imagine, mga minamahal. Nakita mo na yung kapatid mo bumalik. You want to get even. Oo. Nagalit siya. Sabi niya sa kanyang tatay, sa maraming taon, naglingkod ako sa iyo, at hindi ako nagkamali, at many times sinusunod ko yung utos mo, and yet, thou never gavest me a kid. Hindi mo ako binigyan ng kahit na isang guya. And I might make merry with my friends. Hindi mo ako binigyan ng budget para sa aking mga kaibigan, para magsaya ako. But as soon as the son was come, sabi niya, which hath devoured thy livings, kinati pa yung kayamanan mo, and has killed for him fatted calf. And he said unto him, Son, thou art ever with me, and all that I have is thine. Sabi, grabe yung tampo ng anak. Eto, kinuha na lahat yung kayamanan mo, ibinigay mo.
Ako, hindi mo man lang. Alam mo, gusto ko makita na totoo yung allegation niya eh. Totoo eh. Pero alam mo, hindi niya nakita yung presence niya sa kasama niyang father niya na ang lahat ng meron sa kanya, sa ama, ay sa kanya. Hindi niya na-realize yun eh. Nakatingin lang siya sa kanyang sarili. Nakatingin siya sa kanyang feelings na hindi mo ginawa sa akin. Nakatingin lang siya doon, pero hindi niya na-realize na ang lahat ng kayamanan na meron ang kanyang ama ay para sa kanya. Hindi niya nakita yon eh. Pero ang gusto ko makita natin yung mga minamahal, yung attitude ng elder. Nung bumalik yung kanyang kapatid, nagalit siya. And I need to be careful with this. Mga minamahal. Maraming gustong bumalik sa Panginoon, sabi ko, gaganti ba ako? Sabi ko, no. I need the attitude of the Father. Pag may nakita kong bumalik, I always welcome that brother or sister because he is valuable to God. And I need that attitude of the Father. Kasi sabihin natin, natutuwa akong makita ka. Natutuwa akong makita ka. Susundin mo uli ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Kasi kung ito yung magiging ugali natin, bumabalik na, nagagalit ka pa. No, hindi ganoon. Dapat kapag nakita na natin yan, nandyan yan, nagpapatuloy, nagsimba na, magpasalamat ka na sa Panginoon. Diba? Unang-una, valuable ka, at yung kapatid mo, valuable din sa harapan ng Diyos. Alam natin, may potential ka, yung kapatid mo may potential din. Alam mo, pag bumalik ang kapatid mo, ang Panginoon, ibabalik yung peace and happiness sa kanya. So mga minamahal, ano dapat natin gawin? Hayaan natin, tayo mananampalataya, tayo ang maging gamit ng Panginoon upang ma-connect sila sa Diyos. Ikaw yung tagapagpaalala, ikaw yung tagapag-encourage. Kasi alam natin, you have potential eh. Oh, pag may nagkamali, tama. Diba? Pag nagpapatuloy, encourage. Diba? Nakikita mo na, nagsisimba na, no, nasa ministry na eh. Diba? Nasa ministry na. Ilalayo mo pa, itatabo mo pa. Huwag na. Encourage mo siya. Magkakamali yung diskarte yan sa ministry. Sasablayan pag inutusan yan. Magkakamali yan, hindi susunod yan. Pero ipalis na lang natin. Kaysa itaboy natin. Yung tao na nagdala dyan, nagpakahirap na nalangin. Tapos ikaw, ganun lang. Hindi na ako magsisimba niyan kasi si Sir, pinagalitan ako eh. Hindi, imbis na encourage ako, diniscourage ako eh. Eh kung sinunod ko yung feelings ko nung araw, sabing gano'n sa akin ng isang membro, Brad, huwag ka na tumugtog dyan ha. Nakakasira ka lang ng tugtugin eh. Ginonon ako. Di ba? Oh. Pwede na ako hindi magpatuloy eh. Although wala naman ako sa music. Pero nasa ministry ako. Sinabihan ka, ka na nga dyan, nakakasira ka lang eh. Ano gagawin mo? Hindi na ako magsimba. Ganun ba? No. Valuable ako sa Panginoon eh. May magdi-discourage sa'yo dito. May mga asar sa'yo dito. Diba? Kasi ugali ng elder yun eh. Magagalit sa'yo kasi natutuwa siya, nagagalit siya kasi nag-i-improve ka. May mga ganong tao. Pero dapat hindi natin makita yon. Pakita mo yung attitude ng Father. Nakita niya yung anak niya na nagpapatuloy, bumalik, nagsisi, nagkamali, bumalik. Winelcome niya. Inayos niya. So mga minamahal, ganun po ang nais ng Panginoon sa atin. Go back to God. Mag-connect tayo sa Diyos. Tama? Tayo ay manumbalik sa harapan ng Panginoon. Pag feeling mo disconnected ka,
go back. Gusto mo mawala yung protection ng Panginoon sa'yo? Huwag mo sundin kalooban ng Panginoon. Kung gusto mo maging masaya ka, maligaya ka, may kapayapaan ka, you connect with God. Amen? Tayong lahat ay magsatayo at tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, salamat po. Ikaw ang siyang tumulong sa amin. Ma-realize namin na kapag kami ay disconnected sa iyo, Panginoon, wala kaming kalagayahan. Wala kaming kapayapaan, wala kaming, hindi namin makita yung potentials namin. Yung pwede naming magawa sa gawain mo. Hindi namin makita yung aming galing sapagkat kami ay napupuno ng mga pagkakamali. Napupuno kami ng aming pong mga kakulangan. All we have to do is connect ourselves to your will, to your word, at dumating sa punto ng buhay namin that we realize our mistakes. And once we realize our mistake, makita namin na kami ay maraming pwedeng gawin at marami kang pwedeng ipagawa sa amin. Marami kang pwedeng gawing mga magagandang bagay na hindi pa namin nararanasan kailanman sapagkat kami ay nagpakita ng aming pong kakulangan, ng aming pagsisisi, at nakita namin na ikaw ang siyang nagbibigay at nagkakatiwala ng lahat. Habang nakapikit tayo na kayo ko, naintindihan mo ang simpleng mensaheng ito. Naintindihan mo na dinefine ng Diyos kung ano ka. Are you spiritually lost? Spiritually lost, it means save ka na, pero hindi mo na-enjoy yung pagiging pananampalataya mo. Disconnected ka pa rin. Hindi mo makita na save ka na, pero hindi ka nagiging kagamit-gamit. Marami kang mga bagay na ayaw mong gawin sa Panginoon. Ayaw mong magbigay, ayaw mong ma-involve sa ministry, takot kang humawak ng leadership, o takot kang bagay na utusan ka, at takot ka sa ministry at ayaw mong, no. Kung ganyan yung naramdaman mo, why will you come to the altar and say, Lord, spiritually lost pa rin ako eh. Yung value ko, hindi ko makita. And you know what? God is looking for you, just like the 99 sheep. At yung isa ay nawawala. And God is looking for you. The altar is now open for you. And come, sabihin yung Panginoon, spiritually lost ako, nasa church ako, pero hindi ako masaya. Nasa church ako, pero hindi ako gagamit-gamit. Nasa church ako, pero backslider pa rin ako. Nasa church ako, pero hindi pa rin ako nagbabasa ng Bible. Nasa church pa rin ako, pero hindi ako masaya nagsisimba. Nasa church pa rin ako, pero wala ako sa ministry. And the altar is open for you, and you consider your ways because God is giving us mercy. God is giving us mercy. The altar is open for you. The altar is open for you. Save ka na. Kung save ka na, hindi ka pa nagpapabautismo, it's time for you. It's time for you to obey the Lord in water baptism. Save ka na. Ano pang gagawin mo? Tinanggap mo na si Jesus? Siya ay tagapaligtas mo? The question is, ano pang gagawin ko? Ano pang dapat kong gawin sa Panginoon? Unang-una, the first step of your obedience is through water baptism. Just like the Lord Jesus Christ followed in water baptism.